Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit lang mag-usap tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya, ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Maganda tanghali po sa inyong lahat. Alam nyo, hindi ako nakapag-live vlog sa this week. I was so busy, a lot of things to do. Kasi we're starting the second floor already. Under construction na po ang second floor. Oh my God, hindi ko ata suot yung ano. Can you listen? Is it okay? Okay. Out of focus? I'm sorry, out of focus ka daw, Day. Ayan, sino nagawa niyang out of focus na. Anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat. This week talagang wala. Wala talagang time na gawin ko ang vlog. I'm sorry. Maraming 24 hours, pero meron akong dapat unahin muna. I really want to share with you mga nangyayari dito sa Japan, kung ano na mga latest sa mga tax refund, na maraming nagpapa-tax refund ngayon kasi December. Pag halimbawa hindi kayo nag-tax refund for this December, mamaminus yung 2018 nyo. Kasi ang tax refund po from 2018, 19, 20, 21, 22 and 2023 ngayon, di ba? Kung hindi po kayo magta-tax refund ng this year, yung 2018 nyo, hindi nyo na marirefund yan. Kaya napaka-busy po talaga na gusto ko i-share man sa inyo kung anong coming up tungkol sa tax refund, mga pensyon na napakarami po ngayon mga kababayan tayo na humingi ng tulong from the Philippines dahil hindi sila makapasok dito dahil na pumanaw ang kanilang asawa at hindi nila alam ang mga karapatan nila, paano makukuha ang pensyon at ilang mga training visa, mga dating SSW na nasa Pilipinas na hindi pa nila nakukuha ang kanilang pensyon. Although yung iba naman, meron po tayong isang kababayan na ipasa niya na kaya lang hanggang ngayon wala pa rin daw dumarating sa kanya. Yung mga ganong bagay po, na-assist po natin yan. Kaya tumaon lang kayo sa aming Mag-usap Tayo. Andito lang po ang inyong lingkod. Ang team Mag-usap Tayo para mag-assist sa inyo. At gusto ko pong magpasalamat sa mga bumili ng ticket sa amin. Honto ni arigatou gozaimashita. Thank you po sa pag-trust nyo, sa pagbili ng ticket sa amin. Maski next year pa ang flight nila. Andyan po talaga nag-trust silang bumili ng ticket sa amin. Kaya mga kabayan ko, hanggat mura ang ticket, especially now po, mabababa siya for next year. This year, medyo mataas-taas na siya. November, nasa siyam na lapad na siya. December, that we don't know on the first week kung magkano ang ticket. Kaya mga kababayan ko, kung sino po ang willing umuwi na ngayon at may schedule na umuwi ng Pilipinas, we're open for ticketing. Safe Air and Philippine Airlines lang po kami. Ang hirap kasi ng ibang LCC na ticket kasi ang daming mga rejection, ang daming mga error na na-experience kami and we don't want you to happen. Kaya pag may nagtanong po sa amin, we'll just tell them, pumasok na lang kayo sa online, ganito, and then you can go on your own po. Yung mga AirAsia, medyo complicated po. Hindi po kapares ng Safe Air. Very talaga sila, yun talagang para sa amin po. Sa amin po ito, ang Safe Air very maayos na maayos silang ang mga setup nila maganda and free wifi pa ang Safe Air. So mga kabayan ko, ulitin ko kung kailangan nyo ng airline ticket at ilang services namin, andito lang po ang Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. At syempre pa po, gusto kong i-broadcast sa inyo dahil meron po kaming sa Spotify at Apple Podcast ng aming Pinoy Diary na 95
95 stories ng ating mga kababayan, Pinoy Diaries sa Spotify po at Apple Podcast. Mga istorya po ng kababayan natin that's happening since nasa volunteer po ako from year 2004 na nilikom natin at inilabas po natin sa Spotify. Pakinggan nyo po at may counting at share po tayo na advice for every story na na-encounter po natin. At syempre pa, andyan ang ating pasasalamat, ang gumawa, walang iba ng ating mag-usap tayo team sa Mr. Benny Saturno, at syempre ang kumanta, Miss Ladin Rojas, at ang ating mga besi-besi, Derek Dante Brillante Mendoza, which is coming ang movie nila for next month ata. Ibo-broadcast ko po yan, panuorin nyo po. Tingnan natin kung ano yung movie, and I'm sure ang narinig ko po ikasama ang ating besi. Syempre pa, si Miss Jacqueline Jose, ang Best Actress. Ang isa pang Best Actress, syempre, Miss Judy Ann Santos, and mostly, Miss Beverly Carmen. Honto ni arigatou gozaimashita. At ang ating laging sinasabi, ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyo pong tatandaan, hindi po kayo nag-iisa. Always pray, always be positive, always help the people is in need, yung abot po ng inyong makakaya. You don't need to force yourself to help people kung hindi mo naman kaya. But ang helping people is free. It's free. Libre po ang pagtulong sa tao, di ba? Kapares ng halimbawa, bigla na lang nagkaroon ng problema na walang matitiran. If you think your house is available, why not share? Share lang po. Pero syempre, minsan sabi, mahirap din kasi hindi mo kilala, baka ganun ganito. Of course, that will happen once in a while, but trust God. And I was watching Mother Teresa last night, the movie of Mother Teresa. If you have time, please watch Mother Teresa's story. Talagang everything from her words, lagi na lang, anything that happened, alam niyo ang sagot niya, prayer. Prayer, which is true. Prayer is the best weapon. Kahit ano pang nangyari sa buhay natin. Prayer, wala nang iba. Wala nang ibang sandata dito sa mundo kundi ang prayer. Trust God. Always trust God. And always remember, you're not alone. Don't be so selfish. Diba? Don't think that everything kaya ka ganito kasi nagsipag ka, you're very smart, you're very good, that's why you're here, that's why you have the big house, you have a lot of money. Because you're all alone, you did it? No. It was all from God. Everything in this world, we're just borrowing the thing. We borrow our husband, we borrow our wife, we borrow our children, everything that we have. Hiram lang po yan. Kaya hindi natin masyadong idyos ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Lalo na ang salapi. No? Kailangan natin ng salapi, pero wag mong Diyosin ang salapi. Yan po ang ating masabi. At syempre, pasok na po tayo sa buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu. Paalala po sa ating lahat, maski sa aking sarili, na habang tayo nabubuhay ay napakasarap mahalin at magmahal. Ang pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapwa, at lalo na ang panalangin sa Panginoon ang una po nating laging isipin sa pang-araw-araw. Kahit ano pa ang sabihin sa'yo ng tao, hindi ka dapat matinyag, hindi ka dapat magalit. Dahil sarili niya yan, pag-iisip niya yan, irespeto mo. Kung anong pananaw nila, hindi mo kailangan mag-explain kung sino ka. Pananaw niya yun sa'yo, kung ano man ang pananaw niya, igalang mo. Dahil ang mga tao may sariling desisyon sa buhay nila. At kung halimbawa nakatulong ka man and after a while iba ang pananaw nila sa'yo, hayaan mo lang. Dahil hindi natutulog ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan, hindi mo kailangan mag-explain sa mga bagay-bagay. Araw-araw isipin natin ang pagtulong, pagmamahal at pananalangin sa Panginoon. Yan po ang ating masabi, lalo na sa ating pinagdadaanan sa araw-araw. Hindi lang po tayo laging bumabata, dumarating din na tamang edad na laging positibo. Pakinggan po natin ang ilang masasabi ko pag tayo po ay nagkaedad. Una, pag tayo nagkaedad, mararamdaman mo na mga sakit,
Sakit sa katawan, sakit sa pag-iisip, sakit sa puso minsan. Sabi nga nila, kahit ano pa ang pag-care mo sa sarili mo, pag nagkaedad ka na, talagang kailangan mo na ang dobleng Medicare. Kailangan mo ng pag-ingatan ng sarili. Kailangan mo na maging pasensyosa. Kailangan mo na rin unawain na ito ay bawal sa iyong katawan. Kailangan mo ring malaman na hindi ka na pwedeng maglakad ng mabilis. At kung madapa ka man, ilagay mo na lang sa sarili mo, ilagay mo sa isip mo, ito na ang pinakamabilis na lakad ko. Ito po si Vicky Osawa ng Buhay Mo, Hawak Mo. Yang pong litrato ay galing sa internet. Kiridwan Sabri, maraming salamat po. Yan po ay nagawa natin yesterday. Yesterday, it so happened na it was late in the afternoon. I think it's almost 6:30 in the afternoon nung nagawa ko po yan. I was so thankful to God na He's given me some words na to share with you. Yan po ay given by God. Talagang yesterday, I did it yesterday because last week ay na-repeat ko po yung Buhay Mo, Hawak Mo. And yesterday, I was all alone over there and I was talking to do something, telling myself I have to do something, and that comes up. Yesterday po yan. So mga kababayan ko, actually in the morning, I did a little bit, but in the afternoon, something comes up and it naging longer siya. And I changed some of the words of that na nandun. Anyway, andito po ang ating mga bali-balita, nakakalungkot. Alam niyo po ba mga nangyayari ngayon? Mag-ingat po kayo sa loan. Kaparis po mamaya, pakinggan po natin. Live recorded interview po mismo sa isang kababayan natin na siya ang nangungutang, siya pa naisahal. Di ba? Ikaw nangungutang ka kasi kailangan mo ng pera, pero ang nangyari, siya naisahan. Mamaya po yun sa ating one-on-one interview. For the meantime, panoorin po natin, pakinggan po natin ang mga bali-balita dito sa Japan. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Bali-balita. Anyway, napakaginaw na rito sa Japan. Even as here, binalik na ng Panginoon ang ating studio. Of course, andito na yung ating mga kasama sa likod. Ang ating mga princess na nasa likod po ng inyong lingkod dito sa studio. Na inayos natin, nakikita niyo yan po ang pinaka-influensya. Influenza. Hindi yung sakit na influenza kasi, nga pala, speaking of influenza, usong-uso ngayon ang influenza. Kaya mag-ingat po tayo, although yan po ang una nating balita. Nagkakasakit ng influenza, patuloy na dumarami. Hala. Ito was galing sa Japan News. Ang November 10, 2023. Sa news na ito, based sa inilabas ng data ng Japan Ministry of Health, patuloy na tumataas ang bilang ng mga pasyente na nagkakaroon ng influenza dito sa Japan nationwide. At ito ay 11 weeks consecutive na. Even here as in Yamanashi, mga school po ata, medyo nagko-close sila dahil nga sa mga bata na i-influenza. I heard also even in Saitama, no? Kaya ingat-ingat pa mga anak natin, no? Lalo na tayo, syempre nagtatrabaho, kailangan ng income, kailangan ingatan po nating mabuti ang ating sarili. Ito pa po ang balita tungkol sa influenza. Sa ngayon, umabot na sa 104,359 katao ang merong influenza based sa data na nakalap nila mula sa mahigit 5,000 medical facilities nationwide. Umaabot na din sa 5,067 school facilities kasama ang mga nursery school ang nagsarapan samantala upang maiwasan ang paglaganap sa iba pang mga bata na nagkakaroon nito. Ingat-ingat lang po. Ito po ang ating pangalawang balita. Dalawang lalaki from Mexico huli sa pagnanakaw. Hala. Ito po ay galing sa Japan News, November 10, 2023. Tokyo Hachioji,
City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang 2 lalaki na galing ng Mexico matapos mapatunayang gumagawa sila ng mga pagnanakaw dito sa Japan. Anong pagnanakaw ang ginagawa? Nakumpiska din ng mga pulis nilang tirahan ang mga more than 400 na iba't ibang bagay na kanilang ninakaw. Hala. Pinasok nila ang isang bahay noong October. Binasag ang mga salamin upang makapasok sa loob at ninakaw ang mamahaling relo, bag at umabot sa 12 items na merong market value na mahigit 150 kalapad. Ang dalawa ay nakapasok daw dito sa Japan noong middle of October bilang tourist. Meron pang more than 60 cases na nanakawan sa Tokyo at Chiba na nai-report ng mga pulis at malaki ang posibilidad na meron silang kinalaman dito kung kaya't sinisiyasat pa nilang mabuti ito sa ngayon. Ano ba yan? Tourist na nga, nakapasok na nga sa Japan. Biglang ang Japan ang nanakawan, imbis na sila tourist, gumasto sa Japan, Japan pa ang nanakawan. Ala, nako, mag-iingat na naman. Baka humigpit-higpit na naman ang tourist visa dahil sa mga ganyang pangyayari. Hope na hindi naman kasi lahat, ano? Ito naman po ang susunod nating balita. Title niya is, Chinese woman binugbog ng 2 lalaki. Patay. Kakalungkot naman ito. Source galing po sa Japan News, November 10, 2023. Chiba, Matsudo City. Ayon sa news na ito, isang babae from China, 33 years old, ang namatay matapos na pagtulungan saktan ng di nakikilalang 2 lalaki. Hindi mo kilala, binugbog mo. Anong kayang motibo? Basahin po natin. Nangyari ang insidente noong November 9, ganap ng 3 a.m. ng madaling araw. Ayon sa mga polis, malaki ang posibilidad na alam ng 2 lalaking salari ng oras at pasok at uwi ng biktimang babae at ito ay kanilang inabangan. Yes, indeed. Pinagtulungan nilang bubugin ang mukha ng biktima kung kaya't nagtamo ito ng malubhang pinsala na ikinamatay niya. Pinaghahanap nila sa ngayon ang 2 salarin. Naku naman, ano ba yan? Ito naman po, ang susunod, magandang balita, although na-post na po natin to congratulate our kababayang Pilipina. Pinay nanalo sa Japan nationwide umiboshi contest. Wow! Ito po yung nangyari noong November 11, 2023, galing po sa Japan News. Ayon sa news na ito, isang kababayan nating Pinay, age 39 years old na taga Oita Prefecture ang napiling nanalo ng grand prize sa isinagawang nationwide umiboshi contest this year. Galing! Ang nasabing event na nag-start noong year 1991 ay ginagawa once every 4 years lamang and this year ay pang-siyam na contest na. Sa taong ito, 1,618 katao nationwide ang nagpasa ng kanilang application at ang umiboshi product ng kababayan nating ang mapalad na napili. Yay! O medyo galing-galing naman. Ayon sa mga judge, ang umiboshi product ng kababayan natin ay napili sa taas ng quality nito, kulay, hugis, lasa at pati ang amoy nito ang siyang pinagbasihan nila. Sugoy! Ang kababayan natin na taga Oita Ken Hitashi Oyamamachi ay nakapag-asawa ng isang Japanese noong year 2005 na nagtatanim din ng mga umiboshi. Sugoy! Sinunod niya ang turo ng kanyang mother-in-law sa paggawa ng magandang umiboshi na siyang naging susi daw sa pagkapanalo niya. Sugoy! Omedeto! Yan po ang ating mga balita. Ito po si Vicky Osawa ng Mag-usap Tayo. Again and again, maraming salamat po.
Yan po ang ating mga bali-balita. Talagang grabe na. Nagpunta ng tourist dito. Kala ng Japan, sila ang mag-iiwan dito ng pera dahil shopping. Siyempre, magtutur-tur. Yung pala kukuwanan lang din ng Japan, magnanakaw dito. Very bad, diba? Sana naman. Kaya nga po kanina sabi ko talaga sa na sana wag naman. Kasi baka mikpita naman ang pagpasok ng mga tourist dito dahil sa mga ganyang pangyayari. Nakakalungkot. And also, yung Chinese girl, diba, inabangan talaga siya. Ano kaya ang motibo? Ba't siya yung mukha niya tapos pinatay siya, Ano kaya yun? Malamang may galit na rin yan Hindi naman siguro yun basta maghihintayin siya o kung ano man or anong trip nung dalawang lalaking yung anong ginawa dun sa Chinese girl, diba? Kawawa naman. Yan po ang mga balibalita natin. At syempre po, gusto ko pong basahin ng isang kababayan natin na meron pong atang problema sa isang cargo company. Gusto niya pong i-shout out ito, kaya siya shout out po namin to. Hindi namin alam kung ano talaga ang po niya, pero narinig na po rin ito, maski last year ata naririnig ko na ito. Okay, ito pa'y galing kay Marilyn Reyes. Ma'am, mag-usap tayo by Vicky Osawa. Paki-shout out po ang KC Cargo po. Isang taon na bagahe namin at hindi pa nakakarating sa pamilya namin at hindi na po sila sumasagot sa tawag namin. Please, baka po kung may magagawa lang naman. Kung wala naman, okay lang po, no problem. Mga kababayan ko, alam ko po marami din nag-text sa amin, ilan din ang mga nag-text sa amin tungkol dyan sa cargo. I'm not very sure kung pero sa Pilipinas po ba may opisina sila? I'm sure bawat cargo naman may opisina. I-double check nyo po, andun pa rin ba yung opisina? Or else talagang pwede nyo pong i-check yan mismo dun sa pier. Diba? I'm sure may mga record po sa pier. Halimbawa, yung KC Cargo, Kaparis Me, nag-ano rin po kami ng cargo. Kung kailangan nyo ng mga boxes para balikbayan box, meron din po ang inyong lingkod. Pero hindi po namin masyadong binabroadcast yung kasi minsan nga nakakatakot. Baka mamaya yung barko, kung anong mangyari, and then syempre sagot mo yan. Although alam ko may mga insurance yan, kaya tinatanong nga nila kung magkano yung total nung bagahe nyo. Kasi po yan, kung halimbawa hindi dumating sa inyo, meron pong nakalagay magkano ang total ng bagahe mo. That amount, I think it's insured Naka-insured po yan, kaya yun po, i-double check nyo po para sa akin po sa pier, yung cargo company na yan. And then, check nyo po yung opisina sa Pilipinas. I'm not very sure dito dahil wala na raw sumasagot. Di po ba? Kasi pangalan nila, KC Cargo, anong pangalan ng company itself? Yun po yun Kaya yan po. Ulitin ko po ang isang panawagan ng ating kababayan. Sabi ko nga po siya mag-shoutout. Sabi po namin siya mag-shoutout. Pero ngayon po basahin natin. Okay, paki-shoutout po ang KC Cargo po sa isang taon na bagahe namin at hindi pa nakarating sa pamilya namin at hindi na po sila sumasagot sa tawag namin. Yan po ang isang panawagan ng ating kababayan at mag-ingat po kayo sa loan online. Talagang meron pong nangyayari even here in Japan. Ang isang may edad na 60 years old, nakuwanan siya ng 71 lapad. 91 kalapad. Ang sabi raw sa kanya, pahihiramin siya ng magkano if I'm not very sure, 5 million yen. So, 500 lapad ba tawag? 500 lapad. Pero, bakit siya nagbigay muna ng 91 kalapad? Siguro something like kung talaga mababayaran mo. Same with mamaya po sa interview natin. So mga kababayan ko, kung mangungutang kayo, pumunta na kayo mismo kung saan talaga yung company. Huwag na po kayo mag-online. Yan lang po may share ko. Don't ever do online loan. Lending money. Huwag po. Maski ano pang sabihin sa inyo. Yan po ang ating mga balibalita at syempre pasok muna tayo sa ating commercial.
Yan po ang ating Christmas offer. Tandaan nyo, meron po kaming Christmas offer every 10 piraso na bibili nyo, hindi po namin isasama to sa promo. Christmas offer po. Every 10 piraso pong bibili nyo, meron po kayong t-shirt ng Mag-usap Tayo. Limited offer lang po. We only have 25 t-shirt para ipamigay po. So every 10 piraso, hindi po siya kasama sa promo. That will be 10,000 yen. So 10 pieces po, it will be 1,000 yen. Kasama lang po dito yung t-shirt and yung shipping. Anywhere in Japan. Kasama na po yung shipping at t-shirt for every 10 piraso ng Netflix. Meron po kayong free t-shirt ng Mag-usap Tayo. Wala akong signature doon, hindi maganda sulat ko. Hindi ko na nilagyan ko ng signature. Hindi pwede, pangit ang sulat ko eh. Kaya, onegaishimasu po, every 10 pieces, meron po kayo libre t-shirt until Christmas lang po ito. Until maubos lang po yung 25 t-shirt. Onegaishimasu po, yoroshiku. At syempre, andyan din yung mga translation namin. Andyan din po yung mga services na iba-iba. Onegaishimasu po. Maraming salamat po. Ngayon, pasok naman tayo sa ating osusume. Ito po. Nakikita niyo po ito. Alam niyo po ba, kada nagpupunta ako sa Book of Last sa Kofu, na second-hand store, lagi ako nagpupunta kasi doon. Gusto ko yung lugar ng mga bilhin. May discount doon, minsan 200 yen lang mabibili mo ng mga damit. Ito po, kada papasok ako sa CR nila, may naaamoy ako. Sabi ko, ang bango-bango naman itong CR na to. Tapos, ang ginagawa ko po, nung sabi ko doon sa staff, bakit ang bango ng ng CR nyo? Sabi niya, meron po doon pabango, makikita niyo. Ang ginawa ko, pinicturean ko siya. Pinicturean ko siya at hinanap ko siya. Hindi ko siya makita sa mga kung saan-saan. Siguro, mahina lang ang paghanap ko. Hanggang sa nakapunta ako sa Second Street store, nakita ko siya. Nung nakita ko siya, talagang bumili ako. Sabi ko, ito kaya yun? Sabi ko gano'n. And then, chinek ko yung photo. Oo nga, siya yun. Eto nga ho. Isusumi ko po sa inyo to. Maganda siya sa loob ng CR, sa inyong bathtub, and even in your own room. I bought this for 220 yen. Pag binili mo siya sa normal price, parang mas mahal. I didn't check it, but I bought it for only 220 yen. Mga kababayan ko, susumi ko talaga sa inyo to. Talagang pagpasok mo sa CR mo, pagpasok mo kung saan mo siya ilalagay sa bathroom mo, ang sarap ba yung maaamoy mo iniyoy kesa kusay, di ba? Kaya mga kabayan ko, alam nyo ba, sabi ko nga sa sarili ko, kada may maamoy akong mabango, ibig sabihin may swerteng darating sa akin. O, di ba? Yan po ang aking kasabihan sa mga kabayan ko. Ito po ang aking osusume for today. Nabibili po sa second seat kung meron silang stock. 220 yen ang bili ko po. Onegaishimasu, di ba? Bango talaga, promise. Ang sweet ng amoy niya. And syempre, pasok na tayo sa hinihintay ng ating mga kababayan. Ang ating one-on-one interview tungkol sa utang na online. Onegaishimasu. Hello po, good evening. Hi ma'am, good evening. Good evening po. Okay. Thank you so much po. Yes ma'am. Okay po. Sige po. Okay po, start po tayo. Paano nyo po nakuha itong ganitong nangyari sa inyo? Saan nyo po nakuha? Nakuha ko po yung yung mga nanloko nga sa akin. Doon sa kaibigan ko. Siyempre ako, alam niya na kailangan ko ng pera. Yes. So, gusto din niya akong tulungan. Kasi, hindi ako makaintay kasi yung isa, nag-reply siya. Ay yung nakakuha sa akin ng yung page na yon. Opo. Yung page na yon na binigay niya sa akin. Opo. So, nung minessage ko siya, Opo. nag-reply siya. So, ma'am, sabi niya, ano po ba yung niyo, trabaho? So, ako po ay isang caregiver dito, tapos meron akong part-time, ganyan, tapos, tapos sabi niya, magkano po ba yung kailangan nyo? Sabi ko is, kailangan ko lang mga 200, ganyan, or 100. So, sabi niya,
ano natin ma'am kung pwede kayo. So, mas maganda ma'am kung pupunta ka sa Telegram kasi mas madali ang contact doon. So, sabi ko, first time ko ang Telegram apps. Oo. Din nandun na ako sa Telegram, dinala niya ako. Iba na yung pangalan niya doon. Hindi na yung page na kasi yung page na yun is pautang. Tuldok W pautang page, yung page ng Facebook. Tapos nung pagdating doon sa Telegram, iba na yung pangalan nandun. So, siyempre ako may picture, may profile picture, may Lahat. So, bago ako napunta doon, nag-enroll muna ako sa Telegram apps ng pangalan ko, tapos yung cellphone number. Kasi ako doon sa Telegram, message siya sa akin, hello po ma'am, ganyan. So, hello po, ganito, ganyan. Tapos, nung nag-conversion na kami, marami siyang mga tanong sa akin tungkol sa loan, ganyan. So, sabi ko, kailangan ko talaga, ma'am. So, dinahilangan ko talaga para sa business. Hindi siya for emergency. For emergency, ang dinahilan ko, kung man siya o legit, baka naman meron siyang puso na hindi ko to lulukuhin ko kasi emergency. Pero para sa business, ma'am, mayroong finance na mag-a-assist sa inyo. Ipapasa, pinasa niya sa akin, yung Janelle. Janelle ang pangalan sa Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Tapos, may link din doon. Kinlik ko yung link na yon sa message niya. Then, napunta na ako doon. Hello po, ma'am, ganito, ganyan. Ang dahilan naman nito ni Janelle, ma'am, pwede po bang dito na lang tayo sa kasi may maraming client na kailangan ko din kausapin. So, gagawa ako ng GC, i-invite kita doon. So, ako naman, para hindi hassle sa kanya, naramdaman ko yung less hassle. Nandun na ako, nag-convert na ganyan. So, ma'am, ako kasi ma'am, yun, may mga tanong ako sa inyo, may mga tanong siya na ang kakayahan, anong trabaho, tapos yung may cellphone number pa yun, tapos yung na ba kayo dito sa policy, sa terms and policy. Sabi ko, ma'am, nabasa ko na yan. Nag-reply naman ako hanggang sa umabot doon sa maglulong na nga. Nung maglulong na kasi nung 6, may trabaho ako. May 6 may trabaho ako. Doon, nagpapasok kasi bawal ang cellphone sa caregiver ko. Siyempre. So, nagpasingit-singit lang ako sa CR kasi tapos ang haba na magbabakrid. Mamaya ako na ibabakrid kasi ang haba na po talaga ng Then ngayon, nung nagkataon na nasa bahay na ako, sabi ko, mukha naman siyang legit kasi nagsodan ako dito sa kaibigan ko. Mukha naman siyang legit, ganyan. Hindi ba kaya sabi ko, hindi naman siguro Nung nakita ko yung page na yon, may nag-comment doon na mga manluloko kayo, ay ko baka siniraan na kasi isa lang yung nag-message. Converse na sila na, ma'am, nagbayad na pala. Nung uwi ako dito ng 6 ng gabi, nakapagbayad na silang 3. Yung isa, humabol ng gabi. So, sabi ko, naglabas ng SEC, naglabas ng link ng SEC na daw ng government, na may license, tapos yung DTI, iba-ibang tapos nag-screenshot na yung isa ng UAD ang palitan, may pangalan din doon, tapos yung isa, nagtutulakan kunwari sila, ayoko, ikaw muna Michael, ikaw muna Sir Michael, ako last, ganyan. Paano naman yun nasabi, ma'am, na may mga ganon sila? Paano nyo nasabi, ma'am, na legit kayo? Ba't kami magbabayad ng 20K, sabi nung iba? Ba't kami magbabayad ng 20K? Kailangan nga namin ng pera. Oo, so, tama. Nag-read lang ako. So, talagang nakipagbangayan din sila doon sa financing. So, i-confirm ko man na to kung legit o gano'n. Mas ako din sa partner ko sa Pilipinas na, ang sagot ng partner ko sa Pilipinas, legit ang company, hindi mo alam kung sino yung kausap mo. Baka ginamit nila yung company. Sabi ko, susugal na lang siguro ako kasi kailangan ko. Sis partner ko, kasabi niya, sana kung legit o hindi, i-ano na lang natin. Pero sayang kasi kailangan talaga natin ng pera kasi dapat hati kami doon sa 100. Hati sa kanya 100, tapos sa akin 100. So nung sabi hingi na ng 20,
Ano ba yan? Bakit mangutang tapos kailangan natin ng pera nga tapos baka ganyan pala. Sabi nung isa, paano kami maka-assure, may assurance ba kami na na makapagpatunay nga na legit kayo, ganyan. Sabi niya, 20K lang yung i-refund naman daw yung 250. Na-refund naman yun ang apat puno. Sino po yung iba? Bali, nagkaroon kayo ng chatroom. Ilan po kayo sa chatroom? 5. O, hindi mo rin... Pang-anim po yung pang-anim po yung finance. 5 kayo na mga ginawa nilang chatroom. And then, yun, sila yung mga kasama mo sa chatroom na... Oo, bali, pareho kami ng client. Siguro, kunwari, ganun. Okay. Oo, tapos, paano kami makakasiguro na makakautang nga kami, ganyan, kailangan nga namin ng pera. Sabi naman ng Finance. Hindi namin sisirain yung reputasyon, sabi ng finance. Hindi namin sisirain ang reputasyon ng company namin para lang sa maliit na pera. Sabi ko, sa bagay, 20K versus 200, tapos nagbigay lang naman ako ng passport. Sabi niya, ano ba si Marilyn at saka si Valeros? Ako. Sabi ko, ma'am, wala pa talaga akong pera kasi adjust pa ang sweldo ko. Ngayong Friday pa ang sweldo ko, ganyan. Yung Marilyn, nakapagbayad, screenshot pa siya ng ganon. Ngayon, kasi nakabayad na silang 4. So, ang ginawa ko, hindi na ako nag-mail masyado doon sa GC, doon ako sa private niya kasi nga, kakahiya naman sa isip ko, nakakahiya naman na hindi ako message pa ako dito sa tapos dito sa GC, sila nagbayad na, tapos ako hindi. So, parang wala na silang pakialam dapat dito sa dito na lang ako sa private. Na yun, sabi niya, ma'am, paano ka ba nagpapadala sa pera sa Pilipinas? Kasi pwede naman sabi ko, sa speed po ako nagpapadala. Wala talaga akong pera pa kasi hanap ako ng paraan, ganyan. So, okay lang ma'am, ganyan, sabi niya sa akin. Kasi, paggabi pala, usap kami nitong kaibigan ko, sige, sa 14 pa naman kailangan ng anak ko yung sagako niya ang pera, pwede natin hiramin muna natin, tapos bayaran mo na lang sa Agis. Kung ma-scam tayo, hati na lang tayo sa 20, sabi niya. Tapos, siyempre, masakit sa akin, yung passport ko kasi ang pinasa doon, baka gamitin. Kung ma'am, nahulog ko na, pero wait lang ma'am, kasi medyo jikang kakaro yung speed. Ang sa Pilipinas. So, yun. Ang ginawa, kasi alam naman ng partner ko na within 20-30 minutes, intayin mo na lang dyan sa bangko kaysa magpa-uwi-uwi ka. So, sabi ko, ito, break time ko na, abangan mo na kasi nag-conversation na kami, ganyan. Nung hinulog ko na yung pera, in-screenshot ko na yung resibo. So, ayan ma'am, ibibigay na namin sa'yo yung OTPD ng para ma-withdraw mo. Para ma-withdraw niya, yes. Oo, ma-withdraw ko na yung magiging 220. Sabi ko, ma'am, bakit 200 lang to? Akala ko ba 220? So, doon na ako nag-isip na parang may iba. Bakit 200? Tapos yung mga 4, nung mga last na ma-iskaman ako, hindi ipasa ko na kumbaga, late ko nang sabi ko, naulit na, nagiging 220. So, naipasok na, please wait lang ma'am, ganyan. Sabi sa'yo? Wait naman yung sa Pilipinas kasi sa bangko niya ipapasok ang pera Okay. Oo, din ngayon, sabi ko, andyan na ba? Kasi mag-aalaunan, mag-aalas 2 na, babalik na ako sa trabaho. Oo. Sabi niya, wala. Ma'am, bakit wala? Ay ma'am, tapos nag-approve na dito. Tapos nawala na yung pera. Yung 220 nawala na. Baka sabi ko, maghintay muna tayo ng 30 minutes. Sino yung pinaghihintay mo sa Pilipinas? Pinag-iintay ko po siya doon sa 220 para talaga kung legit o scam. Sino po yung naghihintay? Yung pinagkakatiwalaan ko po. Okay. Pero nung una, nakita niyo yung 220? Nakita ko yung 220 sa link na binigay niya sa akin yung Janelle na yun. Nagbigay sa akin ng link para makapag-fill up ako ng form ng nantuka bank account, kung saan ipapadala, magkano hihiramin mo. Tapos, nung pinasa na niya ako doon kay Janelle, binigyan ako ni Janelle ng form, ng link para makita na approve na ako sa
Loan. loan. Mm-mm. No? Tas sa kanya ako kasi hindi siya makapag-reply daw sa akin agad-agad kasi may client, ganan. Withdraw ko yung 220. Okay. So kailangan i-screenshot ko yung Resibo. yung resibo ng Pilipinas, Oo. ipasa ko sa kanila para kung makapasok na, ibigay lang OTP sa akin, yung password. Then pagka bigay nila sa akin sa password, pumasok na yung pera doon sa link na yun na binigay nila sa akin. Na may login, naka-save siya sa aking notes apps yung link na yun. O na pumasok ang 220,000 nakita ng Sa link po. Pero hindi sa bangko ko ha. oo, Hindi sa bangko ng partner ko. link lang. Then, in-screenshot ko na ma'am, nahulog na po. Mm-mm. So yun, okay ma'am, ready na po kayo. Then, bigyan niya sa akin. Oh. So ganito yung gawin mo. Sabi ko, bakit, saan ako pupunta dito? Bakit, 200, di ba, sabi nyo, ma-refund yung 20. So, binago na naman, yung 220. Tapos, nung sinend, ma'am, sabi ko, ma'am, walang laman yung bangko ng partner. Walang laman, ma'am. Hindi, ma'am. Ko yun. Nung sinabi po sa inyo na, sinabi niya sa kanya, di ba 220 ang usapan natin. Ang ginawa niya, binago niya, ginawa niyang 220 po ba ulit? Oo. Oh. Yung 200, yung pagkabayad, pagpasa ko sa resibo, binigyan niya ako ng password. Nung pag-open ko sa link ng na yon, ng 200 lang. Ma'am, 200 lang yung nakalagay dito. Oh. Ay ma'am, ulitin natin. Hindi, Yun. bigay siya uli ng OTW, yung password. Wala di pinasa niya yung sa akin yung balance inquiry ng bank account niya. Pinasa ko din naman sa tao. Sabi ko, bakit naka-freeze? Ma'am, yung account ko, bakit naka-freeze yung account na link na pinagbubuksan ng saan kami nag-transact? Yes. Ma'am, bakit account freeze? Approved to kanina. Sabi niya, ay ma'am, nag-error yung ano bang nangyari? Bakit first time, sabi pa niya, first time ko tong nangyari sa akin. Ganito ang nangyari, sabi niya. So, sabi ko, ay, ano nangyari? Sabi, ma'am, nyo, pesa siyang link sa akin na ito yung pipindutin, yung picture screenshot na ito yung pipindutin. Tinuruan ka pa, oo, ulit. Di, ngayon, pinindot ko naman yun. Tapos in-screenshot ko sa kanya para makita niya nandun yung pangalan ng partner ko.
Nako, Oo. kasi sabi niyo, hindi niyo sirain yung reputasyon sa maliit na pera. Mm-mm. Saan yung reputasyon? Saan yung reputasyon niyo dyan ngayon? Mm-mm. Tama. Sabi ko, Mm-mm. tapos may reply siya, may ano, HMMMM. Tapos, maya-maya, Oh. hindi ko na siya sinabihan ng scammer, ng ano, hindi ko na siya sinabihan ng ganun. Sabi Oo. ko, naghirapan ng tao yung pera, Oo. tapos magandang kayo. Mm-mm. Ngayon, first time ko sa buhay ko Oo. na mag-loan, ng maglabas ng pera, sumugal ako. Oo. Kahit, tanggap ko, kahit, wala yun. Kasi syempre, kaya nga ako mangungutang kasi sa adjust pa yung sweldo ko. Kailangan talaga ng business ko yung Ganong pera. halaga, Tapos oo. ganyan yung ano. Sabi ko, yun, inalis niya, dinilit niya yung ano, ma'am, Vicky, dinilit niya yung GC doon. Oo. Tapos, Oh. nagpunta ako sa private message niya. Bakit nawala po kayo? Oh. Hindi, baka nawala lang ng signal, ganyan. Mm-mm. Tapos, inopen niya, ayan na naman ang profile picture. Mm. Tapos maya-maya, yung Claudine at saka yung Janelle, Mm-mm. nawala na. Ang nakalagay doon sa profile picture, GL na lang, LGA at saka yung ano na lang, C. Sabi ko, totoo pala yung nakita ko sa page na yun na ano, Mm-mm. na ganun yung ano niya. Kaya, sabi ko, ang pinanghihinakit ko talaga ngayon, Oo. na alam ba ng company na ginamit Nyo. ang pangalan nila. Yes. Din, Oo. gusto ko din pag-iingatan ang mga tao dito sa Japan. Kasi No? ang hirap kumita ng pera. Nakakaiyak na nga yung, yun eh. Oo. Kahit mag-3 jobs ka, kulang pa rin eh. Kasi nga dati yung 1 job, sa taas ng value naman, okay na yung 1 job eh. Ngayon mag-3 jobs ka na kasi dahil ang baba ng palitan. Tapos maganyan ka pa ba na ano ba, parang ang gusto ko lang talagang mangyari yung mag-ingat talaga kasi Oo. palit ako ng bagong trabaho para maging mataas ang sweldo ko, may bonus ako, Mm-mm. tapos para yung aking isang part-time matigil ko para Oo. natulog naman ako nung maaga kasi nga Mm-mm. lagi na lang 1:00, 12:00 ang tulog Ay, ko. nako. Oo.
tao na yan na Ma-stop na. ma-stop sila. Tapos mapag-ingatan din ang mga Kababayan natin na Yes. first time ko talaga na mangutang na magbigay muna ng pera. Talagang yun talaga yung pinaka tapos may refund naman daw kasi parang may refund tsaka yung usapan sa GC talagang ato na po yung yung resibo tas may pa thank you pa sila. Thank you ma'am, sobrang helpful talaga to sa business ko ma'am. Sabi ko, Oo. Ang galing ng database nila. Na-hack galing po nila talaga ng kagad. database nila. Sa aking naranasan, first time kong nangyari ito. Pero sana yung mga kababayan natin na kahit kailangan natin ng pera, kailangan natin ng wag talaga tayong magpadala sa mga, alam mo yun, yung kailangan natin, wala tayong paraan, wala tayong tiisin. Hindi naman talaga pero mag-ingat po talaga tayo kasi hindi na madali kitain ang pera. Sweldo natin hindi rin to mataas kaya mga kababayan, mag-ingat po talaga kayo. Wag niyo talaga akong tularan na para lang makapag-loan, nagbayad ng 20K. So wala talagang loan na magbayad ng 20K. Loan na nga. Kailangan mo nga ng pera. Kaya yun lang po talaga. Salamat po talaga Ma'am Vicky sa pakikinig sa akin at saka sa tulong nyo rin at saka sa advice nyo sa akin. Dito po sa Ma'am mag-usap tayo Vicky Osawa. Talagang mapagkatiwalaan po talaga kayo. Thank you. Thank you. Salamat po. Thank you, Iha. Yan po ang ating mga pangyayari dito sa Japan. Kaya kayo, kung mangungutang ka, biro mo, very simple lang, di ba? Ako na nga nangutang, bakit ako mag-ano? Kaya lang minsan kasi magaling sila. Kumbaga sa para kang nabudol-budol. Di ba yung mga pasok nila? Tapos, anong ginawa pa? Nagkaroon sila ng group chat at may mga kasama niya na nangungutang din na syempre ikaw bilang first timer, akala mo totoo na. Andiyan pa yung, nagbayad na yung 3. So, syempre, kapares ng sinabi niya nga po, nagbayad na yung 3, parang naiya naman siya na lang hindi nagbibigay ng 20K. So, naniwala siya kasi meron palang props na 3. Yung pala mga props lang ito, hindi ito talaga yung mga nangungutang din. So mga kababayan ko, yan po ang isang sample na nangyayari, sabihin na natin, dito sa Japan. Not only in Japan, I'm sure sa ibang bansa rin. Pero ang pinaka-target nowadays dito sa Japan napakalaking akala nila, napakadali nating kumita rito, which is not. Lalo na ang baba na yan, kapares po nasabi ni Ma'am, di ba? Ang baba na yan, magkano na lang, di ba? Ang isang lapad mo, magtrabaho ka man naman nagtrabaho, kulang na ang padala mo sa Pilipinas. So, wag po kayong maniniwala sa mga loan online, although hindi naman lahat. I would say, hindi naman lahat. Pero pinakamaganda na, kung mangungutang ka, pag pinag-usapan na ang pera na ikaw ang unang magbibigay, I think, 0 ka kagad yan. Ex mo kagad yan. Dahil ikaw na nga nangungutang di ba? Pero you also to be careful about pag-uutang. Kasi minsan baka mamaya magamit naman kayo ng mga lending, di ba? Ng mga lending ng pera. Pero yung pera yung galing pala sa ibang lugar, ipapasok sa account mo, biglang may darating sa'yo, sasabihin, ilabas mo yung perang yung pumasok sa account mo. At yan ay maalam nyo na, mga T. Minsan, ginagamit yan. Kaya nga po nagkaroon talaga ng limitasyon ngayon ng pera natin pag nagpupurikomi tayo, di ba? 10 lapad, jumang made, jugomang. Kasi nga, ang daming mga gumagamit ng hindi naman nila account, hindi naman nila bank account, doon inuhulog ang pera, and then after nun, kakatukin ka at sabihin, ilabas mo yung pera na hindi mo alam, may malaki kang perang nandun, nagagamitin lang sa mga illegal na bagay. Kaya wag po kayong magpakatiwala sa online, hindi lahat. Pero you need to be very, very aware and careful about it. Marami po talaga ngayon pa easy money. Pero you know what? Maski laki ng pera mo, kung hindi mo kinuha yan sa magandang bagay, tandaan mo, wala ring pupuntahan yan. Walang pupuntahan yan. Di ba? Walang pupuntahan. Maski dumating sa isemang ng zemang, ichiyoko na oko. Pero ang kukuro mo, yasashi kunai, taskeru ningen taskenai, jettai dame. Wala rin. Shiawase naranai.
Ang simple lang ang buhay. You don't know when you will die. Ngayon masaya ka, bukas hindi mo alam kung ano mangyari sa iyo. Di ba? Ngayon nakakalakad ka, bukas hindi mo alam, madadapa ka, hindi ka na pala makakalakad. So, ang mga kababayan ko, do good, be positive, be nice, and be honest. Be honest. Don't just think about yourself. Think about the people around you. That's very important po. And always remember prayer. Prayer. Watch niyo po ang movie ni Mother Teresa. Mga scammer, sana kung nanonood po kayo. Please, naman. Hindi ganun kadali namang kumita dito ng pera sa Japan. Alam ko, kailangan natin mag-business, pero alam niyo naman, bad yan. Stop it, please. At saka kung meron man pong ino-offer sa inyo na online, may trabaho, sasagot lang kayo sa phone, pero eto ang sweldo mo, nimang yan, samang yan, don't, just trust. Baka hindi mo alam yung ginagawang pagsagot-sagot sa phone, mga scam na pala yung ginagawa mo. E tingin ko naman makakapamo kung masama, kung maayos na trabaho at hindi maayos na trabaho, di ba? So be careful about it. Yan lang po ang ating masabi. Nagpapasalamat po ako sa ating kababayan na nag-share at sa atin at mag-ingat po tayong lahat. At sa mga kababayan ko po who's willing to share para ma-aware po ang ating mga kababayan not only in Japan, buong mundo. Yan pong konting pagtulong na mailabas nyo ang nangyari sa inyo, napakalaking tulong po yan. Not only the scam, anything that happening to us here in Japan, pwede po kayong tumawag sa amin kung gusto niyo pong i-share without mentioning your name kasi privacy matters po. Diba? Kailangan talaga ingatan namin ang inyong private life. So maraming salamat po. Yan po ang ating one-on-one. At ngayon naman po, pasok tayo kay Little Angel natin, EJ. Onegaishimasu. リセだよ。収納するのに結構時間かかってたよね。1時間もかかってる、普通に。なんかメイク多すぎてじゃあそれでは見せていきます。まずこっち、じゃじゃん。こうやって上から説明していきますね。まずはこっちはチークとかコンシーラーとか、これは白いコンシーラー。でこっちにピンクのなんかチークみたいなやつ。こうやってここ回すと出てくるよ。はい。こっちはねチークとかコンシーラーで、次こっちはアイシャドウです。こういうシャネルのアイシャドウ。これね同じ種類に見えると思うんですけど、本当はまずこっちですね。こっちは本当だったこういう感じの色で4色で、待ってこっちも一緒かも。でまだ使えるこれは。でこれねなんかずっと綺麗だったのよね。これもアイシャドウメイクアップベースだって。なんだろうね、何に使うか私わかんないんだけど、こんな感じ。いいつけた。すごいなんか柔らかい感じがする。となんかこれと似てこんな感じの色もある。これは顔用と顔とかお目目につけるやつ。へえ。そうすごいね。オレンジもあるんだね。これもこれと一緒なんだけど、これはこんな感じ。ちょっとねコロコロになってるんだけど、手につけてみたんですよこれ。でもまだ使えたので入れときました。でこれかわいいピンクのやつですね。かわいい。でまあこんな感じで、次下、こっちはお目目のリキッドアイシャドウなんだけど、そうクリームアイシャドウか、こんな感じのやつ。こういうのとか
目だった。マスカラとか眉毛を描くやつとかある。これとこれが眉毛のやつです。色はだいたい一緒かなって感じ。こんな色です。おー。綺麗。で、こっちはこんな感じ。なんか似てるんだよね、ここの最後。でもこっちの方がなんか柔らかい感じにできてる。うん。クリームみたいな感じ。そう、これマスカラかな。これマスカラです。ここ見えないと思うんですけど、奥に長いやつがこれ入ってるんです。ここに、そんな感じで、下はネイルとか見えないと思うけどね、ネイルとか、これもこれ一緒だと思うじゃないですか。これと違うんですよ。そう、チークがわかんないけど、チークで、もうなんかこんな感じでポンポンポンポンってつけるんです面白いです。ここにチークの粉入れて、こうやってポンポンポンポンするとつくんですよ。はい、次。これはじゃん、スーパーモイストクッションファンデーションです。これね、うちもママからもらったんですよ、これ。でもなんか臭くなっちゃって使えなくなっちゃったんですよ。こんな感じについてます。入らなかったマスカラとかいっぱい詰めてます。ビッグクリームとかと、あと筆とか眉毛を描く鉛筆とかがいっぱい入ってます。この袋で、これはここの箱は終わりです。こんな感じです。次行きましょう。次はこのでっかいやつ。これみんなお楽しみにしてたでしょ。超すごいから。本当に頑張ったよ、これは。いくよ。こう。じゃじゃーん。すごいでしょ。これね、すごい量のリップなんだよね。これこんな感じ。なんかこういう長いリップとかは下で、上がこういう短いリップとかが入ってます。これね、これ YouTube で見たことある。これ、結構前に流行ったんだよ、TikTok とか YouTube で。これね、匂いがするんです。以前はお気に入りはコーラです。コーラで、これはこれ覚えてる。なんか去年かな、覚えてないんだけど、うちが小学3年生2年生ぐらいの時のクリスマスに大人たちがみんなもらってたんです、このリップ。こういう硬いところもあるし、こういうこんなところもある。